Binato ni Philip nang nahawakang magazine si Josh. Nasaluyo ni Josh at lalong tumawa ng malakas. Kunot nung lumapit kay Zan si Philip. Naamoy niya ang panlalaking pabango nito. "Ma'am, look," tawag nito sa kanilang boss at tinitigan siya. "Ano bang ginagawa mo?" Mahinang tanong niya Bigla kasi siyang nataranta ngayong malapit lamang si Philip sa kanya. Halos hindi siya makakilos ang lalo pa nitong nilapit ang mukha sa kanya. Tingnan mo mga mata niya. 1 kilo na yata ang eye bags. Eksahiradong turo ni Philip sa ilalim ng kanya mga mata. At namamaga pa. Sino mukhang may sakit sa ating dalawa ngayon? Nakangising sabi pa ni Philip. Hindi talaga ito magpapatalo. You're right, Fee. Mukhang hindi ka pa magaling. Zan, namamaga pa ang mga mata mo. O baka naman umiyak ka. Boyfriend mo ba? Tanong ni Ma'am Michelle sa kanya. Naku, hindi po ma'am. Napuyat lang po ako kagabi. Pagkakaila niya. Huwag po kayo makinig sa sinasabi ng lalaking to. Tinignan ni Zan ng matalim si Philip. Pahamak talaga ang lalaking to kahit kailan. Just forget him. Maring sabi ng boss nila. Some men are stupid. Naramdaman niya ang tila galit na nakapaloob sa mga salitang binitawan ni Ma'am Michelle. But some are not, Cheche. Napabaling ang tingin ni Zan sa nagsalitang si Josh. Nawala ang kanina ay masayang ngiti sa mga labi ng lalaki. May napansin siyang kakaiba pero hindi niya mawari kung ano yun. Josh even called her boss Cheche. Ngayon lang niya narinig na tinawag ito ng ganoon. Isinantabi niya ang nasa isip. Kung ano na lang ang napapansin niya. Narinig ni Sana tumikhim si Philip. Napalingon siya sa binata. Minsan ay may nagagawa palang mabuti ang lalaking to. Napalis tuloy ang tensyon na bumabalot sa silid. Ang mabuti pa ay suot mo ito. Napaigtad si Zana nang may suot itong salamin sa kanyang mga mata. Natigilan siya. Di yata't iyon ang kanyang salamin tumilapon nang nabangga siya ni Philip kaninang umaga. Umangat ang isang kilin niya sa alamang pinulot iyon at tinabi iyon ni Philip. Ayan, hindi ka na mukha may sakit. Mukha ka ng bulag. Hanitong sabay tawa ng malakas. Hindi napigil ni Zana ang sarili na hampasin ito sa braso. Wow, kayong dalawa, ano yun ha? Napailing si Philip sa tanong na yun ng kaibigan niyang si Allen pag-alis ni Zani at ni Ma'am Michelle. Napangiti siya nang maalala ang mataray na mukha ni Zani. He called her Zani because he found that name special. Ito ang nagbigay sa kanya na impresyon na mas maging kapakapanabik ang pagpirmi niya sa TMA. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Zani kung saan suntok ang inabot niya mula rito. Mala noon ay naramdaman niyang naiinis sa kanya si Zani at para gumanti rito ay lalo pa niyang iniinis ang dalaga. Tuwing nakita niya si Zani ay nahuhuli na lang niya ang sariling ngumingiti ng kusa. Alam ng kanyang puso na iba si Zani sa lahat ng babaeng nakilala niya. Hanggang sa may natuklasan siyang isang bagay sa kanyang sarili. He could not even believe that he can feel that way. How he wished he could tell her everything. At 28, Philip was a famous endorser, magazine cover model and bachelor supermodel in the country. His Filipino and Spanish features were admired by people. His round lips and pointy nose na namanan niya sa kanyang ama. His hazel brown eyes na kinahuhumalingan ng kababaihan at ang pinakamaganda raw sa lahat ay ang kanyang natural na kulay brown na buhok. He possessed all the qualities of a hunk. Philip was born in Madrid, Spain, where his Filipino mother met his Spanish father until they got married and started a family. Dalawa sila magkapatid na lalaki. Sa Pilipinas sila lumaki ng kanyang kapatid at kalaunan ay kinuha sila ng ama para sa Spain na malagi. Pero dahil narito ang nakagis ng buhay ni Philip ay hindi siya sumama sa pamilya. Isa pa, narito ang pinakamamahal niyang trabaho. Madalas naman na dinadalo siya ng mga magulang para kumustahin. He was single and available. Marami naman siyang idinidate na magagandang modelo at minsan ay may mga sikat na personalidad. But everything changed because of one realization. He sighed at the thought. Siya ang tipo ng lalaking kapag gusto ng isang babae ay liligawan agad ito. But he turned out to be the complete opposite when he met this special girl. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit. He believed in love.
But he was surprised to know that deep inside, he firmly believed in perfect timing as well. Hinarap ni Philip si Allen at nginitian. Ako, inaasar ko lang si Zani. Alam niyo naman na paborito kong asarin ng babaeng yun. Naasar mo siya kasi may gusto ka sa kanya. Kumunot ang noo ni Philip sa sinabi ng kaibigan niyang si Ben. Hoy Benjamin, tinuro niya ito. Magdahan-dahan ka na sinasabi mo ha. Wala akong gusto kay Zani. Todo kailan niya. Umingos ito habang binubuklat ang isang magazine. Akala mo lang wala. Pero meron. Wala. Ulit-ulit na sabi niya. Ang babaeng yun ang may kasalanan kung bakit nagasgasan ng Shakira. Nailala ni Philip ang muntik na ning masagasaan si Zani. Grabe ang kabang naramdaman niya nang bigla na lang may tumawid sa kanyang harap habang sakay siya ng kanyang motorsiklo. At dobleng kaba ang naramdaman niya nang mamukhaan si Zani. Muntik na niyang madisgrasya ang dalaga kung hindi siya nakapreno agad. Mabuti na lamang at hindi ito nasaktan. Kung hindi, ay habang buhay na yung sisihin ng sarili kapag may nangyaring masama kay Zani. Teka lang, sino naman si Shakira? Tanong ni Renji. Yun ang pangalan ng motorsiklo ko. Nakangiting sagot niya. Sa gulat ni Philip ay tumawa ng malakas ang mga magaling sa mga kaibigan niya. Kailan pa nagkaroon ng pangalan ng motorsiklo mo? Tanong ni Allen. Mabigyan nga ng pangalan yung akin. Ang sabi nitong tumatango-tango pa. O kaya, huwag na lang at baka magselo si Honey Nessa ko. Nagningning ang mga mata ni Allen nang banggitin ang pangalan ng fiancé nito. Ang sarap batukan ng loko. In love na in love sa nobya. Sumasayaw rin ba ng hips, don't lie ang motorsiklo mo? Nakangising panunodyo ni Ben. Mahal na mahal ko si Shakira kaya wag na kayong umepal dyan. Saway niya sa mga kaibigan. Umiling lang ang mga ito at ibinaling ang tingin sa tahimik na si Josh. Himalang hindi nakikisali si Josh sa kanila samantalang ito ang numero 1 alaskador sa kanilang 5. Ano nangyari sa isang yan? Bakit natulala ng ganyan? Turo ni Philip kay Josh na tahimik lang na nakaupo. Malamang pinag-iisipan niya yung sinabi niya kay Ma'am Michelle. Tawagan ba naman yan Cheche si boss para namang close na close sila, sabi pa ni Renji. Baka naman may nakaraan sila, hirit naman ni Ben. I don't care about the past, I just want our love to last. Wala sa tonong inawit ni Allen ang ilastan linya ng kantang The Past. Tigilan niyo ako mga bugok. Sa wakas ay sita ni Josh sa kanila. Tinawalan lang nila ito at lalong kinainis ni Josh. Minsan, masarap ding inisin to. Walang tumama ni isa sa mga hula nyo. Leave me alone, okay? Ang sungit mo naman, Josh. Sasamahan ka man namin sa hirap at ginhawa. Nakangising sabi ni Philip at tinakbayan pa ito. Bitiwan mo nga ako. Niinis sa inalis si Josh ang kamay ni Philip at tiningnan siya ng matalim. Ginisihan lamang niya si Josh. Makaalis na nga rito. Mga wala kayong kwentang kausap. Napailing na lang si Philip na lumabas si Josh ng kwarto nila. Mukhang may hindi sinasabi sa kanila ang kaibigan.